Amen. Amen. Praise the Lord. Yan po ay laman ng aking Facebook. So, more or less, alam niyo na po kung ano ang magiging topic ko para sa araw na ito. At binigyan ko po yan ng title na Blessing or Curses, Choose Now. At ang aking pong, gusto ko munang puntahan natin yung Matthew 7:24. I believe familiar na tayong lahat dito sa Matthew 7:24. It is about the parable of the foolish builder and the wise builder. Now my question. Who are the foolish builder here? Meron pa ba? So we are all the wise builder. Praise the Lord. Uwi na tayo. Yun lang naman ang kailangan eh. Makarating tayong lahat sa Panginoon. Thanks God. Kasi yung sa foolish builder, nandyan yung idea ng hear and obey. The wise builder always listen to the instruction of the Lord in building His house. And our house is ourselves, our family. And we are all one family here. We will build our family wisely. Amen? Amen. So glory to God. John 14 says, if you love me, keep my commandments. This verse emphasizes that love is not just a feeling, but shown through our action. Nakikita na ba sa action natin ngayon to? And commitment to following the commands. The commands of who? Kasi dalawang commands pa rin eh. The command of the enemy or the command of our God. Perhaps, I believe, the command of our Lord Jesus Christ, our Heavenly Father. Our subject today is about obedience and curse na makikita natin sa kabuuan ng Deuteronomy 28. Ngayon lang ako hahawak nito eh. Deuteronomy 28, verse 1 to 68. Pakikita ko lang sa inyo kung gaano kahaba itong Deuteronomy, ha? Pang ilang slide na yan. Ay, naku, munti. Marami yun eh. But I suggest for us to really know na seryoso ang Diyos sa atin. Tayo mismo ang magbasa ng Deuteronomy 1 up to 68. Alam nyo, dito nakasalalay talaga ang ating desisyon to walk with our God, to walk continuously, faithfully with our God. Hindi lang natatapos nang tinanggap natin si Lord as our Lord and personal Savior. Kailangan mag-follow tayo sa Kanya. Here on earth, preparing for the kingdom of God. Amen. Here on earth, we will follow God para makasama natin siya sa kaharian. Alam niyo po, pag wala kayong reaction, kinakabahan ako eh. Kaya, sana merong amen. At saka, yes, Lord. Ha? Para
Hindi po ako seasoned na tagapagsalita. Actually, this is my first time. Kaya, I need your amen. Ha? Palagi. Deuteronomy 28 focuses on the content. Sabi ko kanina, no? Kayo na ang magbasa niyan from Deuteronomy 28, 168. Gawin nyo itong inyong quiet time. At I believe, makikita nyo, pag nabuo nyo yan, nabasa nyo ng buo, you will no longer be the same. You will be a follower, faithful follower of God. Amen. Ako lang, amen eh. Deuteronomy 28 focuses, andyan na ba yun? Focuses on the contrast between blessings, curses. Blessing for obedience, curse for disobedience. Now, what is the biblical meaning of obey? To obey means to hear God's word. Hindi lang natapos na sa word, na hear, no? Hear. To act on it. Kailangan gumawa, kailangan kumilos para ma-accomplish. Accordingly. Bakit accordingly? Kung ano inutos yun ang gawin. Walang if and but. Kundi accordingly, you will obey. Involving willing submission, trust, and aligning one's will with the will of God. Hindi na tayo ang masusunod, kundi ang kalooban ng Panginoon. Not my will, but your will, Lord, be done. Sinabi nga din to ni Jesus eh. So, it is not just merely following rules. It is demonstration of our faith. Pag sumusunod tayo, pinapakita natin ang ating pagtitiwala at paniniwala sa ating Panginoon. In effect, we are to surrender to God's sovereign authority. At ito ang principle of hear, obey. Narinig, nag-listen, and then nag-action tayo. Muna ako ha. Actually, at ang Deuteronomy 28, nahahati lang naman sa dalawa. Blessing and curse. Let's take up blessing for obedience. Pagpapala sa pagsunod. Deuteronomy 28, 1-14 describes that blessing come from obeying God's laws. Ang dala ng pagsunod sa Panginoon ay pagpapala. Prosperity, peace, and security. Para madaling matandaan, nilagay ko dyan, PPS. Peace, prosperity, peace, and security. Yan ang dinadala sa atin na ating blessing. Now, what are the key blessings mentioned in Deuteronomy 28? Ito kaunti lang. Kung talagang babasahin natin ng masinsina, nakikita natin, mangungusap sa atin ang Lord individually. Ano-ano ang mga naisin niya para sa iyo at para sa Panginoon. Personal na kasi yun eh. The Lord will talk to us. Sabi doon, key blessings mentioned, personal prosperity. The blessing of burns. Hindi yung sunog burns pala, burns.
and all your undertakings. Yung bunga ng yung pagtatrabaho, doon sa sa Israel kasi yan, sa bukid at sa mga tinatangkilik. Business at iba pa. Yung tinatangkil natin, yun yung mga businesses natin na meron tayo. Maging maliit man yan o malaki. Ito ay umuunlad, sumasagana at lumalago. Kasiguruhang financial stability. Sumusunod pala tayo sa Panginoon, hindi tayo natatakot na tayo ay magsasala, tayo ay magkukulang financially. Nakita natin at nasubukan na, napatutuhanan na sa atin. The Lord provides. Amen? In so many ways, the Lord provides. And fruitful labor. Di ba, madalas sinishare sa atin ni Pastor Elmer kung papaano mula nang sumunod siya sa pagtawag ng Panginoon sa gawain ng Diyos, lalo pa siyang pinagpala. Lalo pang pinagpala ang kanyang buong family. At natutulungan niya ang maraming tao dahil sa pagpapalang ibinubuhos ng Panginoon sa kanilang buhay. Why? Because they obey the Lord. Nagpagamit siya sa Panginoon. And B, peaceful life, tahimik na buhay. And one who wage war against you, the Lord will defeat in your behalf. Ito po ang sinasabi sa Deuteronomy 28:17. So, maaaring dito sa mundong ito, maraming kumakalaban sa iyo. For many reasons. Kasi alam nila, pag anak ka ng Diyos, maganda ka. Gwapo ka. Matalino ka. Amen? Masaya ka. Kahit na ang kinakain mo ay simple lang. Iba ang binibigay na peacefulness na nasa Panginoon. Totoo ba yun? Okay. At alam natin, kung may kumakalaban sa atin, God ang lalaban para sa atin. You don't have to fight. The battle is mine, says the Lord. At sa C, sabi doon, health and family. Yes, sabi, health, nagkakasakit din naman kami. Natural. Meron tayong flesh natural, nandito tayo sa mundo. Contaminated ang mundo. Natural kasi kumakain tayo ng mga bawal. Diba? Kaya yung health natin nadi-deteriorate. Kaya hindi natin pwede isisi yun sa Lord. Ang Lord, ang gusto niya, good health for all of us. Kanya lang, kailangan may discipline tayo sa ating sarili. And family. The blessing of good health and numerous descendants. Alam mo, na-struck ako dito eh. Ang Lord pala, binibigyan tayo ng numerous descendants. Marami tayong mga salin lahi, marami tayong mga anak at mga apo na ipagkakaloob sa atin. Sabi sa Deuteronomy 28:4, sa today's English version ko ito kinuha. The Lord, andyan pa ba ako? Andyan pa? Ay, hindi na. Lumampas na ako. Ayan, andyan pa pala. Sabi sa today's English version, the Lord will bless you with many children, with abundant crops, and with many cattle sheep. So, kasama doon. Kasama pala talaga na i-bless tayo ng Panginoon ng maraming anak. Si Elizabeth nga, nung nakita niya si Maria, nung nag-meet sila ni Maria, ano sinabi ni Maria ni Elizabeth kay Maria?
Blessed is the fruit of thy womb. Kasi, kinonfirm lang ni Elizabeth na si Maria ay sumunod sa ipinagagawa ng Diyos para sa kanya. Kailangan matupad kasi ang prophecy. So, the multiplication of sibling is a blessing of obedience to God. Exemplified yan ni Maria. Physical na bunga man o spiritual na bunga man yan, hingin natin sa Lord, ipag-pray natin. And the Lord will give it to us. Ang sabi niya nga, ang sagot niya sa mga panalangin natin ay yes and amen. But wait. Pero may wait, kasi in due time. Okay. D, spiritual favor, diyan pala 4. The Lord's covenant is reinforced, making His people the head and not the tail. Ito yung topic ni Pastora M last Sunday. You will be a teacher in a position of honor and authority. Teacher ba yun o leader? You will be a leader in a position of honor and authority. And not the tail being at the bottom. Palagi natin tatandaan. Ngayon na tayo anak na ng Diyos, kailangan nakaganyan tayo. Hindi tayo ganun, lalakad. Kailangan we have the confidence. Anak ako ng Diyos. I am a child of God. Amen? Amen. Walang lulugo-lugo pagdating sa Panginoon. Tayo ay anak ng Diyos. Sino ang Diyos? Hari ng mga hari. So we don't have the reason para maging talunan. We obey because of our relationship with God. Meron na tayo ngayong relasyon sa Kanya eh. Siya na nga ang ating God and God the Father. Sa akin, napakahalaga nung word na Father God. I always associate God as my Father. Kasi pag God, di ba, parang hindi ka makalapit eh. Pero pag Father, anytime, anywhere, you can come. Di ba, ganun tayo sa mga father natin. We are His and He is our God the Father. Our obedience can result to receiving blessing from generation to the next generation. Let us not be the reason na ang mga generation to come ay hindi receive ng blessing because of our disobedience. Huwag tayong maging dahilan na ang mga susunod na henerasyon ng ating lahi ay hindi mapapagpala kasi naputol sa atin, hindi tayo sumunod. Malaki ang ating responsibility for the next generation. Yung mga anak natin. Take note, yung mga may anak na maliliit. Be responsible. Sa amin din mga lola at lolo. Hindi kami mga spoiler. Papalakihin namin ang aming mga apo according to the Lord. Amen? Amen silang lahat. Hindi ko rin pala kita. Nasabi na tayo sa pangalawang bahagi ng Deuteronomy 28. At ito ay ang curses. Curses for disobedience. Alam niyo ba na ang sin is a curse? Pag gumagawa tayo ng kasalanan, we are putting curse to ourselves. Maliit man yan o malaking kasalanan. We are putting curse to ourselves.
Gusto niyo yun? Gusto ba natin yon? Ayaw natin yon, di ba? When we disobey God's command, we align our life with the curse of sin. Tayo daw ay nilalagay natin ang ating mga sarili sa direksyon, naka-align sa kasalanan. At ang kasalanan, sino ang ama ng kasalanan? Si Satan. So, disobedience opens door to distraction. Siyempre, ang kasalanan, ang dala naman yun talaga ay puro distraction lang sa buhay natin. At alam niyo ba, sins are the carrier of distractions to ourselves. Take note of that. Huwag tayong padaya. What are the curses of disobedience mentioned sa Deuteronomy 28? Economic ruin. Pagka may disobedience, merong severe financial hardship, open consequence of moral failures, and can also be seen as a means, as a manifestation of divine judgment. May paghuhukom ang Panginoon kung tayo ay gumagawa ng kasalanan. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagmahal. Subalit, kung may kasalanan, may kaparusahan, may judgment. And what else? Defeat. It costs us defeat. Sa verse 25 sabi, enemies triumph and it will result also to scattering of God's people as in exile. Nagkakahiwalay-hiwalay, nagkakawatak-watak. Inisip ko, paano naging kasalanan yun na nagkakahiwa-hiwalay? Alam mo, ang talagang good portrait ng Panginoon ay ang mga magkapamilya ay sama-sama. Yun yung best example eh. Yun yung good portrait of a family. Yung sama-sama. Kaya, huwag tayong kikilos. Huwag na huwag tayo papadala. Malaki ang kita ngayon sa New Zealand. Ang daming kailangan. Punta ako doon. Tanungin mo muna, kalooban ba ng Lord? Nagkaroon na ako ng lesson dyan. And I tell you, I pay the consequences. Kaya alam ko na yung the idea of hearing and obey. Pag may gagawin kang malaking desisyon, consider it before you go, before you say yes. Kasi ang balik ang consequences. Hindi madali. At isa pa sa dala ng disobedience, defeat, pagkatalo. Sabi ito sa verse 25, enemies triumph and it will result also to scattering of God's people as in exile. Sabi ko nga, di ba? Dahil merong enemy, ang gusto ng enemy, tayo ay magkawatak-watak, magkahiwa-hiwalay. And then another one, health plagues. Ano ba yung plagues? Yung mga inflicted, di ba? Mga inflicted sa atin. Hindi yan yung health na, yung sinabi ko kanina, dahil sa mali nating ginawa. Ito yung talagang galing sa enemy. Yung lilagay na ng kaaway. Cancer.
boils, tumors. Ito yung mga hindi naman natin ginusto pero nasa atin. Not all are from because of the disobedience, ha? Pero tanungin natin ang Lord. Diseases and other physical afflictions. But take note, the ultimate source of diseases is the devil. But God is the good healer. He is just a prayer away. Share ko lang sa inyo, nagkaroon ako ng cancer. Pero nung nagkaroon ako ng cancer, hindi ako nanlumo. I don't know why. Pero talagang napatutuhanan ko, I keep my peace. I keep my joy. Sinabi ng doktor, positive ka. Meron kang cancer sa breast. O ano po ang gagawin natin? O operahan ka. O kailan po? O di sinabi ganito, after a month, nakakatuwa nga eh. Kasi nung nandun na ako sa operating room, wala naman akong kakakaba-kaba. Ewan, basta, kasama ko Lord eh. Kanya lang, kasi meron akong hika eh. Hinika daw ako, kaya hindi tinuloy. So nagkaroon ulit ng extension. 2 weeks pa bago na ganap yung totoong pag-opera. But nakita ko dito ang goodness ng Panginoon. The Lord kept my peace and joy. The Lord provided for me a good family. Naranasan ko sa kanila ang kanilang pagmamahal at ang concern. Hindi ka ba makakontento nun? Tapos pa, the Lord is my great provider. Alam niyo kung saan ako na-operahan nun? That was 2015 sa Asian Hospital. Isn't God good? Alam naman natin na pag sa Asia, napakamahal dyan. Pero I was able, and the Lord enabled me na doon ako magpa-opera. God is so gracious. God is so generous. So glory to God. And pag nagdi-disobey tayo, we lost our identity. Anak tayo ng Diyos. Pero dahil sa ating mga disobedience, ikaw man sa sarili mo, hindi mo na masabing, anak ako ng Diyos. Pag sabi, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos. Tatanungin ka pa ng iba, anak ka ba talaga ng Diyos? Bakit ganyan ka? We lost our identity. We are disconnected to the core. We lost our identity, our self-identity, our values, our beliefs, and our roles. Okay. Yung nandito sa notes ko, may be different from what is there, ha? Kasi as I go along, alam mo, araw-araw iba yung nilireveal ng Lord sa akin eh. Kaya araw-araw nagpapalit ako ng mga notes ko until finally binigay ko nung Wednesday sa kanila. Maiksi lang. Pero nung lumabas na ngayon, eto haba. Pero, dapat ba anong oras ako matapos? Ha? 16 minutes? Sige, bibilisan ko na. Our disobedience affects every area of our life. Our personal life, our societal life, and our spiritual life.
societal, yung ating relasyon sa ating mga mahal sa buhay, lalo-lalo na sa ating immediate family. Nakikita ba sa atin ang pagpapala? And our spiritual life. Within ourselves, alam natin ang position natin before our God. Hindi tayo perfecto. Wala naman magiging perfecto. But we know, pride pag hindi tayo lumapit sa Panginoon at sabihin sa Kanya, Lord, sorry, hindi ko nagawa ngayong araw na ito, ang quiet time ko. Babawi ako sa iyo bukas. Pero ito ay nakaka-affect sa ating mga kapaligiran spiritually. Nakikita tayo kung tayo nananalangin. Nakikita tayo kung tayo ay marunong sumamba. Nakikita tayo kung in times of crisis, lugmo ka ba? The takeaways from Deuteronomy 28, take note of this. Obedience is a form of worship, not rituals. Obedience is a form of worship. Kaya kung tayo ay sumusunod, tayo ay nagwo-worship sa Panginoon, nagpupuri sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon. At ito ay hindi isang ritual lamang. Hindi tayo yun, no? Talaga sa atin, pag nagpuro tayo, from the heart. Sabi yan sa Samuel 15:22, worship, not rituals. Because our obedience is a result of love. Sabi sa 14:15 John, if you love me, keep my commandments. If you love me, keep my commandments. Short, no? Pero nagdudumilat, naguhumiyaw. Obedience is a form of love and worship for our God. Number 2, God's justice and mercy. As we obey God, His justice is shown through balance, yung timbangan, of rewarding righteousness and punishing wrongdoing. While the mercy is the grace and forgiveness given to those who repent. So may requirement. Kailangan mag-repent tayo. Repent agad. You never know what will happen next. We never know what will happen another hour, another day, another week. Mercy is a gift made possible through the sacrifice made by Jesus. Blessing come through faithfulness. Blessing is tied up to the faithful relationship we have with the God. Nakatie up daw yan sa ating pakikitungo o pakikipag-isa sa ating Panginoon. So, blessing would result in prosperity, God's presence and victory. And God, as we worship Him, we are obeying. Yun yung gusto ng Diyos. May in-skip kasi ako doon sa note ko. Obedience is recognizing God's revealed word and yielding to it. Uy. Ayaw na. Wala na ba yun?
So, bago yung conclusion, meron pa akong naisingit eh. Obedience is recognizing God's revealed word and yielding to it. It means obeying the truth of the good news, the salvation offered through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. 2 Corinthians 9:13. Mamaya ipapaliwanag ko yun. Meron po ba dito mga bago? Mga newcomer, yung na ngayon lang may nag-invite? Meron po? Diyan po, meron po bang bago? Dalawa? Pwede po tumayo para lang makita. Okay. Dito po, meron bang bago? Diyan po, may bago ba? So, dalawa. Praise the Lord. Palakpakan natin yung mga newcomer. Victorious na po kayo. Kasi nandito kayo ngayon. Pinili nyo to stay with us and to hear the Lord. And the Lord, I believe, ang nangungusap sa inyo ngayon. Not me, ha? Sabi doon, para sa mga newcomer to, ang Lord sinasabi sa inyo ngayon, mga kapatid, harden not your heart. Now is the time. Now is the day. Now is the hour of salvation. Salvation is a gift from God. Maaari mong kunin, tanggapin, o pwede mo i-reject. The decision is yours to do. Ikaw ang gagawa nito. Ikaw ang magdedesisyon. But I guarantee you, as we have experienced, nung tinanggap namin ang Lord, na bago, maraming nabago sa amin. Yet, we are still work in progress. Buhay na buhay pa rin sa amin ang pagkilos ng ating Panginoon. So mga kapatid, nangungusap ang Panginoon sa inyo ngayong oras na ito. I am knocking at the door of your heart. Sabi ng Lord sa kanyang salita. If you will listen and decide to open your heart unto the Lord, He will be with you. The decision is now in your hands. Will you accept the salvation now being offered? If you wish to pray with me and accept the Lord Jesus Christ, ang gagawin lang naman ninyo ay tanggapin siya. Isuko ang iyong sarili sa Kanya. Tanggapin ang mga kasalanang nagawa, pagsisihan, at mamuhay from this day on with Him.